Hello po sa inyo Sir Bob at sa lahat. Ako si Jasmine, taga QC. Gusto ko sanang ibahagi sa inyo itong karanasan ko. Isa na yata ito sa masasabi kong nakakakilabot na nangyari sa akin. Nagtatrabaho na ako nang mangyari ito. Tuwing uwian ng Friday, kasama ko yung mga office mate kong halos kaidaran ko rin. Nagpapadisappoint po na kami noon bago umuwi. Nakaugalian na namin noon tuwing Biyernes dahil wala namang pasok kinabukasan. Kapag uwian, nagtataksi na lang ako dahil malayo-layo pa yung sakaya ng jeep at maglalakad pa. Wala na akong kasabayan noon pa uwi dahil magkaiba kami ng lugar na inuuwian. That time ay medyo may tama na ako. Ganoon din yung mga kasama ko. Kaya hindi na kami naghintayan na makasakay yung isa. Basta, kanya-kanya na kami ng kalasa doon at punta ng sakayan. Noong mga oras na yon, parang ako na lang ang naiwang hindi nakasakay. Kaya naglakan-lakan muna ako para maghanap ng taxi. Buti naman ay merong huminto sa pagpara ko. Agad akong tinanong nito kung saan kami bababa. Hindi ko naman napansin yung tanong niya. Basta sinabi ko na lang yung address ko. Pagsakay ko, agad akong pumikit. Patang-patay yung katawan ko noon at inaantok talaga. Para na rin sa safety ko, ay nag-send pa ako sa group chat namin ng plate number ng taxing sinakyan ko. Sa tuwing didilat ako noon Sir Bob, ay palagi kong nahuhuli sa rear view mirror na nakatingin sa akin yung driver. Agad ko namang iniiwas ang tingin ko sa kanya at ganoon din siya. Minsan noon, nahuhuli ko siyang parang titig na titig sa salamin. At ako naman ay napapakunot noo. Nakailaw kasi ang loob ng sasakyan kaya kitang-kita ko yung ekspresyon niya. Sinabihan ko siya noon na patayin yung ilaw dahil nasisilaw ako. Gusto ko akong umiglip. Minsan kasi ay may pagkataklesa ako. Sinasabi ko talaga ang nasa isip ko. Sinabi ko noon na huwag siyang gagawa ng kalokohan dahil alam ng mga kaibigan ko yung plate number ng taxi niya. Pati na yung pangalan niya. Kinunan ko din kasi ng picture yung ID na nakasabit sa unahan. Ngumiti lang yung driver noon at sinabing safe daw niya akong iahatid sa uwian ko. Pero napansin ko noon na parang nagtataka siya nang patayin niya yung ilaw. Nagulat ako dahil bigla siyang napapreno. Medyo nainis pa ako noon pero sinabi niyang may bigla daw kasing tumawid na pusa. Muli na lang akong sumandal noon at napapikit. Nagtaka ako noon Sir Bob dahil bigla siyang huminto sa harap ng isang convenience store. Bibilhin lang daw siya at baka meron din daw akong gustong bilhin. Hindi ko alam noon kung anong nangyayari at para talaga niya akong pinipilit noon na bumaba ng taxi niya. Sinabihan pa niya ako na baka gusto ko raw muna magbanyo o bumili ng malamig na tubig. O kahit kumain daw muna ako para mahimasmasan. Nakaramdam din naman ako noon ng pagkaihi, kaya bumaba na rin ako ng taxi. Sinabihan ko pa siya noon na huwag akong iwan. Pagkatapos kong mag-CR, nakita ko siya na andoon na sa loob ng taxi niya. Nakalak pa yung pinto, kaya nagtaka ako kung bakit siya nag-lock. Basta, ginadali niya akong sumakay noon at agad niyang pinatakbo yung sasakyan. Isa pang pinagtataka ko noon ay kung saan-saan na siya nagsusuot na daan. Basta raw, pagkatiwalaan ko siya at ihahatid niya ako sa amin. May gusto lang daw siyang iligaw. Gulong-gulo na ako noon pero di ko na kayang maipaglaban ng isip ko dahil sa pagod at antok. Hindi ko namalayan noon na nakaidlip pala ako. Narinig ko na lang na kinigising ako ng driver. Pagtingin ko sa paligid, ay nasa harapan na ako ng bahay namin. Nang magbabayan na ako, ay kinausap ko pa yung driver. Sa susunod daw ay mag-iingat ako. May naasunod daw kasi sa aking isang lalaki. Ang pinagtataka daw niya ay hindi niya maaninag ang mukha nito. Sumakay pa daw yon ng taxi kasabay ko. Akala pa daw niya nung una ay kasama ko. Pero nagtaka siya dahil hindi ko man lang daw yun kinakausap o pinapansin. Saka raw niya nakumpirma na hindi pala buhay na tao yung kasama ko nang patayin niya yung ilaw. Kinilabutan daw siya kaya bigla siyang napapreno.
Hindi raw sa hindi niya maaninag yung mukha ng lalaki. Nung may ilaw ay parang burado yung pagmumukha nito. Pero pagpatay daw niya ng ilaw ay parang biglang nawala yung ulo nito. Hindi raw niya makita sa rearview mirror yung ulo ng katabi kong lalaki. Kaya pala sabi ko ay parang ang ginaw, kayong sakto lang naman yung buga ng aircon. Isa pa sa naramdaman ko ay parang may dumadampi sa hita ko na malamig na bagay, pero hindi ko naman yun pinapansin dahil nga sa pagod. Maaaring may nadaanan daw akong lugar na pinipirmahan ng kaluluwang yon. Hindi raw niya alam kung paanong nakasama yon sa akin. Naniniwala daw talaga siya sa mga multo at kababalaghan, kaya totoo yung nakita niya. Nung bumaba daw ako noon sa convenience store, ay bumaba din daw yung multo ng lalaki. Kaya din siya dumaan sa kung saan saan ay para hindi na raw kami masundan ng kaluluwang yon. Huli ko na talaga naramdaman yung matinding kilabot noon nang medyo mahimasmasan na ako. Mabuti na lang talaga at nakuhanan ko ng larawan yung ID ni Manong. Muli niya akong naging pasahero at doon talaga ako nalinawan nang muli niyang ikwento sa akin yung tungkol sa multo ng lalaking umangkas kasama ko. Saka ko lang din naalala noon na sa paglalakad-lakad ko at kakaharap ng taxi ay may nadaanan akong burol. Posible kaya na yung nakaburol doon ay sumama sa akin? Sa takot ko na muling mangyari sa akin ang ganoon ay pinagpaliban ko na ang pagpunta sa mga bars tuwing uwian ng Friday night. Ang sabi pa naman nila, mas malakas daw ang presensya ng mga kaluluwa tuwing Tuesday at Friday. Saka ko lang din napagtanto na nakakakilabot ang ginawa kong pag-uwi ng 10 oras ng gabi ng mag-isa at naglalakad sa madilim na kalsada. Hindi ko na hinintay na may masamang mangyari sa akin at gusto ko na rin iwasan pa na may muling sumama sa aking ligaw na kaluluwa. Ito lang po ang story ko, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo at marinig ko sa Kadiliman Stories. Magandang gabi, Sir Bob. Tawagin niyo na akong Fidel, taga-Taguig. Isa pala kayo, sir, sa mga palagi kong inaabangang narrator sa YouTube. Swak kasi yung boses niyo sa pagkukwento at ginagawa ko rin pampatulog yung mga stories. Gusto ko talaga na meron akong ibabahaging kwento sa channel niyo kahit papaano. May naalala akong naging karanasan namin ng tatay ko noong nasa elementary pa lang ako. Karamihan sa bahagi ng kwentong ito ay kinuwento ni tatay sa akin. Hindi ko na kasi gaanong matandaan yung saktong nangyari. Basta ang alam ko, takot na takot ako noon na nag-iiyak pa. Kahit nga si tatay ay natakot din daw. Bata pa lang ako ay nagmamaneho na ng taxi yung tatay ko. Kinalakihan na namin na yun ang ikinabubuhay niya. Minsan pag walang pasok ay pinipilit ko talagang sumama sa kanya. Gustong gusto ko ang gumala, kaya lang minsang wala akong pasok at may magrenta sa kanya na magpahatid sa probinsya dito rin sa Luzon, ay agad akong sumama. Maliban kasi sa makaagala na ako, ay makakatikim pa ako ng masarap na pagkain. Sa fast food naman kasi kami nagtatanghalian kapag ganoon na malayo ang mabiyahihin. Kaibigan din yata ni nanay ang yahatid namin noon sa Pangasinan. Tinanghali na ng alis noon dahil hinintay pa ito na maapamili ng mga dadalhin nito sa probinsya nila. Hapon na nang maarating kami. Pinakain pa muna kami ng hapunan bago kami umalis, kaya inabot kami ng gabi sa daan. Sabi ni tatay ay medyo mabilis na raw ang patakbo niya noon dahil madilim na talaga at medyo uulan pa ng malakas. Hindi daw inaasahan na may magulungan ng gulong niya at bigla yung sumingaw. In short, naflatan kami. Ayun, at ilang oras kaming stranded sa lugar na yon na hindi kabisado ni tatay kung saan. Ang mahirap pa raw ay puro kakahuyan ang magkabilang daan at walang kabahayan. Hindi nga raw niya matandaan na dinaanan namin yung lugar na yon.
Sinabihan niya ako noon na huwag nang lumabas ng sasakyan at maghahanap lang daw siya ng pwedeng tumulong sa amin. Pero natakot akong maiwan noon, kaya humabol ako sa kanya. Nilak na lang niya yung sasakyan at naglakad na kami papunta doon sa lugar na may ilaw ng poste. Akalain niyo pa na yung tinigilan namin ay wala man lang kailaw-ilaw. Malaking puno pa ang parang nakasakop sa daan. Habang naglalakad kami noon, pamayat mayang lumilingon si tatay. Di niya sinasabi kung bakit. Basta, mabilis kami naglalakad noon pero walang tigil ang paglingon niya. Iniilawan pa niya yung nasa likuran namin. Tinanong ko siya kung bakit panay ang lingon niya. Wala raw. Huli na niya kinuwento sa akin na parang may naasunod daw sa amin noon nung nakauwi na kami ng bahay. Nang maarating kami sa may poste ng ilaw, sakalang namin napagtanto na wala talagang bahay sa bahaging yon. Malawak na palayan at yung nakikita naming bahay na may ilaw ay sa dulo pa ng palayan na yon. Kung mamalasing daw at walang dadaan doon, ay sa sasakyan daw kami magpapalipas ng gabi. Hindi naman ako nakaramdam ng takot dahil kasama ko si tatay. Wala kaming nagawa nun kundi ang bumalik ng taxi at mag-abang ng may dadaan. Nasa passenger seat ako nun dahil gusto kong humiga sa upuan. Nakaidlip pa ako nun nang bigla kong marinig yung sunod-sunod na pagbusina ni tatay. Nagpailaw daw siya sa unahan nang may makita siyang malaking aso na nakaupo doon. Nakatingin daw yun sa kanya kaya medyo kinilabutan si tatay. Para daw kasing kakaiba yung aso. Napansin pa raw niya na namumula ang mga mata nito. Bigla raw tumayo yung aso. Saktong pagbangon ko noon ay nakatayo na yung aso at parang unti-unti itong lumalapit sa amin. Doon na ako natakot. Walang tigil sa pagbusina si tatay noon para lang lubayan kami ng hayop. Pero hindi yun tumigil hanggat dito nakakalapit sa amin. Tinanong ko na si tatay kung ano yon. Sinabihan niya ako na sumiksik sa upuan at huwag mag-ingay. Kwento ni tatay, kitang-kita daw niya ang mabalasik na mukha ng asong yon na parang tao din daw ang tintig. Tinigil na niya ang pagbusina noon at kinuha ang bakal na lagi niyang dala tuwing bumabiyahe. Nagsimula na akong maiyak noon nang maramdaman ko na may yumuyugyug na sa likuran ng sasakyan. Mabilis pa na siyang nagpunta doon at tiyugyug ang likod na bahagi. Iyak na ako ng iyak noon. Ang naaalala ko ay hinila ako ni tatay para doon na ako sa unahan pumuesto. Talagang nakahanda na noon si tatay na kapag pinasok kami ng halimaw na yon ay papaluin niya ito ng bakal. Inikot-ikutan kami ng nilalang. Nakakatakot, sabi ni tatay, dahil nakatayo na raw yon. Sigurado daw siyang hindi yun basta aso lang. Bigla lang yung nawala nang may paparating na sasakyan. Grabing pasalamat pa si tatay nun. Humingi siya ng tulong doon sa dumaang truck. Buti at may kilala yung mekaniko at nag-vulcanize ng gulong. Malapit lang din doon yun. Sumakay kami sa kanila at nagpahatid doon sa pwesto ng may vulcanizing shop. Buti talaga at kaibigan yun ng truck driver. Kahit sarado na, ay tinulungan pa kami ng may-ari sa pakiusap ng driver. Naikwento ni tatay yung tungkol sa naengkwentro namin. Napakamot ng ulo yung may-ari ng vulcanizing shop. Marami na raw ang nakaranas ng ganoon na biglang nafa-flatan. Tapos may magpapakita. Hindi nga daw nila matukoy kung saan nakatira ang nilalang na yon dahil masukal daw ang gubat. Buti at wala naman daw itong ginawang masama sa amin, lalo na at may kasamang bata. Laking pasalamat namin noon at naayos na yung gulong. Simula noon ay hindi na nagpaparenta si tatay kapag sa malayo at hindi niya kabisado. Hindi na rin niya ako sinasama noon kahit na mag-iiyak pa ako. Good day sa inyo, Sir Bob, pati na rin sa mga listeners. Ako si Rose Ann, taga Cainta, Rizal.
Itong kwento ko ay tungkol sa nangyari sa amin nang minsang magrenta kami ng taxi papuntang Batangas. Minadaluhan kaming kasal noon at gabi kami nagbiyahe. Kasama ko noon yung dalawang pinsan ko na mga babae at kaidaran ko rin. Mag-aabay kasi kami kinabukasan sa kasal noon. Ang buong akala namin ay alam nitong isang pinsan namin ang lugar na tinutuluyan ng ikakasal. Isa daw yung rest house na pinahiram dito. Hindi rin alam ng taxi driver ang daan kaya doon talaga kami umasa sa pinsan namin. Nangyari to almost 15 years ago nung hindi pa uso yung mga Waze at Google Maps. Nang maarating na ng lipa ang sinasakyan namin, doon na medyo nalito yung pinsan ko. At kahit kasi sabihin niya yung lugar sa driver ay hindi nito kabisado. Ang sabi kasi niya ay alam na niya ang dadaanan namin. Kampante kami noon. Nagsisipatuloy si mamang driver noon na magkaligaw-ligaw kami. Akala talaga namin noon ay shortcut ang dinaanan. Hanggang sa hindi na namin malaman kung saan ang daan papunta doon sa lugar na pakay namin. Nagkasisihan at nagkairitahan na noon. Nasinghalan na rin namin yung driver na biglang huminto at panay pa ang busina. Nagtanong yung isang pinsan ko noon kung sino ba yung binubusinahan niya. Wala namang tumatawid. Hindi raw ba namin nakikita yung matandang dahan-dahang tumatawid ng kalsada? Napamura kami noon at sinabihan si Manong driver na huwag naman manakot. Wala naman kasing matandang tumatawid. Siya din ang biglang napamura noon. Kung hindi daw namin nakikita ang nakikita niya, malamang ay minumulto daw siya. Kaya tumigil na siya sa kabubusina noon at nagsabing bumalik na lang daw kami doon sa dinaanan naming bayan at magtanong-tanong ng tamang daan. Buti na lang talaga at may napagtanungan kami noon na alam ang tamang daan at shortcut ng pupuntahan namin. Yung hindi kami naliligaw at nakakainkwentro ng multo. Ito lang ang short story ko, sir. Sana ay mabasa ninyo. Hello po sa lahat. Ako si Ariel, di ko tunay na pangalan, dating taxi driver. May gusto na akong ibahaging karanasan tungkol sa naengkwentro kong nilalang nung bumabiyahe pa ako. Tiyak, tulad ko, ay paninindigan din kayo ng balahibo kapag narinig nyo to. Madalas, ang pinakaliit kong garahe noon ay alauna ng madaling araw. Pero may isang beses noon na mag-aalas 3 na ay pauwi pa lang ako. May umarkilaas sa akin noon papuntang airport. At dahil malaki ang bayad kapag arkila ay pinatos ko na. Medyo malayo pa ang inuuwian ko sa lugar kung saan ako bumabiyahe. Noong mga oras na yon ay sobrang ginaw at nakakaramdam na rin ako ng mumunting kaba. Hindi kasi ilang kasamahan kong driver ang nagkwento na may nagpapakitang isang lalaking itim doon sa dinadaanan ko kapag malapit na mag-alas 3. Kaya nga pinilit ko noon makauwi ng maaga dahil ayokong maranasan yung kinukwento nila. Pero pinagdasal ko noon na sana ay kwentong barbero lang yon. Panakot lang kumbaga. Habang papalapit na ako sa sinasabi nilang lugar ay nilakasan ko na yung pagtugtog ko sa stereo. Sinabayan ko na rin ang pagkanta. Pero shit na malagkit noon. Sa isang posteng patay sindi yung ilaw, may natanawan akong naatayong tao. Nakasombrero siya. Akala ko nung una ay ordinaryong tao lang kaya tinuloy ko ang pagdaan. Pero nang makalapit na ako sa natatayuan nito, doon ko lang napansin na mas matangkad itong di hamak kesa sa normal na tao. Bigla akong napatingin ng diretso sa daan. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko, lalo na nang magkasalubong ang tingin namin. Para na akong aatakihin sa puso noon dahil sa nakita kong kulay pula ang mga mata nito. Bibilisan ko ba sana ang pagpapatakbo ng taxi ko nang makita ko sa side mirror na tumatakbo itong naasunod sa akin. Nanginginig doon ang mga kamay kong nakahawak sa manibela. Panay pa ang busina ko dahil sa pagkataranta. Nang muli kong tingnan ang side mirror, wala na to. Ganun na lang ang hilakbot ko noon nang may biglang humarang sa daan. Napapreno ako.
Isang napakatangkad na nilalang na may mahabang kuko. Hindi ko alam kung aswang ba yun, pero sabi ng mga kasamahan ko ay engkanto. Lahat na yata ng kilala kong santo noon ay tinawag ko. Hindi ako maagalaw at kung pwede na lang ng mga oras na yon ay lamunin ako ng upuan. Hindi rin gumagalaw yung nilalang na yon. Para bang kinihintay lang ito na mauna akong kumilos saka siya sasalakay. Naalala kong sinabi ng isa kong kasamahan noon, pag ganoon daw na makasalubong namin ito, bumusina lang daw kami ng bumusina habang pinapaandar ang sasakyan. Huwag daw kaming titigil kahit na mabangga pa namin yon. Bigla lang daw yun mawawala kapag nakalampas na sa kanya na bumubusina. Sinabi ko sa sarili ko noon na mabulabog na ang mabulabog, pero panay pindot ko na ng busina. Pinatakbo ko ng katamtabang bilis yung taxi. At nang malapit na ako sa kanya ay mas diniinan ko pa ang pagbusina, sabay pikit at tapak sa gas. Saka lang ako dumilat ng tansya ko ay nakalagpas na ako sa kanya. Nakahinga na ako noon ng maluwag nang wala na akong makita sa harapan at sa side mirror. Nung una, nakikinig lang ako sa mga kasamahan ko. Pero simula nung maranasan kong pakitaan ng nilalang na yon, naging bida na rin ako sa usapan. Hindi ko na lang kinuwento sa kanila na halos himatayin na ako sa takot dahil sigurado pagtatawanan nila ako. Magandang araw po, sir. Isa ako sa mga masusugid ninyong listeners at subscribers. Tawagin niyo na lang akong Bianca, taga-Antique. Pero dito po ako nagtatrabaho sa Maynila bilang isang government employee. Taong 2011 nang umuwi ako sa amin. Natatandaan ko noon na galing ako ng Iloilo Airport at nagtaksi pa uwi sa amin sa Antique. Malayo-layo rin ang biyahe. Madaling araw yon. Tanda kong mga 4:30 nang maasakay ako ng taxi. Nagulat pa nga ang driver noon nang malaman na malayo pa ang uuwian ko, pero ihahatid daw niya ako dahil delikado na daw mag-commute o sumakay sa ibang taxi pag ganong oras. Medyo madaldal si kuyang driver, which is nagustuhan ko kaysa naman doon sa tahimik. Ugali ko na rin kasi na kapag nakasakay ako ng taxi sa Maynila ay kinakausap ko ang driver. Sa pamamagitan kasi noon, mas nakikilatis mo kung mapagkakatiwalaan ba siya. Naramdaman ko naman noon na mabait si kuyang driver. Taga-Antique din daw ang mga magulang niya. Nakapangasawa lang siya ng taga Iloilo dahil sa Iloilo din daw ang trabaho niya noon. Nakapalagayan ko ng loob si kuyang driver. Hinayaan ko na lang siyang magkwento ng magkwento hanggang sa umabot na ang kwento niya sa katatakutan. Honestly, itong kwentong ibabahagi ko ay naranasan talaga ni kuyang taxi driver. Kwento niya, matagal na daw sana siyang huminto sa pagdadrive ng taxi kung hindi lang nagkasakit ang isa niyang anak. Tinaasan daw kasi ng amo niya yung sahod at pinautang pa siya para lang huwag umalis. Kaya napilitan siyang manatili kahit na nakaramdam na siya ng matinding trauma sa pagmamaneho. Isang gabi daw kasi nang maghatid siya ng pasahero ay nakasaksi siya ng banggaan, isang trucking at kotse. Yupi raw talaga ang harapan ng kotse at ayon sa mga nakasaksi ay namatay ang mga sakay nito. Nang mga oras daw na yon ay wala pang ideya si kuyang driver sa mga sakay ng kotse. Humindo daw siya noon saglit dahil hindi rin sila makadaan. Nakaharang daw kasi ang dalawang sasakyan. Hinihintay pa nila noon ang hihila. Pero syempre, iimbestigahan muna. Hindi na daw noon tumuloy ang pasahero niya. Sumakay na lang daw yon ng tricycle at humanap ng matutuluyan. Samantalang siya ay naiwan daw sa loob ng taxi. Nang may bigla daw kumatok at humingi ng tulong sa kanya. Nakita daw niya ang isang babaeng duguan kaya agad niya itong pinasakay. Nag-U-turn daw siya para maihatid ito sa ospital. Medyo binilisan na daw niya ang pagpapatakbo. Narinig niya kasing dumadaing sa sakit yung babae sa may passenger seat. Pero ganun na lang daw ang pagkasindak niya noon nang maarating ng ospital. Nagbuksan daw niya ang passenger seat. Wala na yung babae. Walang bakas ang dugo o ano pa mang paapagpapatunay na sumakay ito ng taxi niya. Kinilabutan daw siya noon at medyo nataranta. Maya-maya daw
ay dumating na yung ambulansya. May binabang stretcher. Napansin daw noon ni kuyang driver kaya bahagya siyang lumapit. Nanlaki daw yung mga mata niya nang mapagsino ang sakay ng stretcher. Yun yung babaeng humingi sa kanya ng tulong at isinakay sa taxi. Ayon pa sa mga nagdala doon ay dead on arrival yung babae. Nauna nang dalhin yung mag-ama nito. Siya daw ang napuruhan. Sa narinig ay bigla daw siyang nanghina at kinilabutan. Paulit-ulit niyang tinanong ang sarili kung paano daw nangyari yun. Sigurado daw siyang nakita niya itong kumatok sa bintana ng taxi niya at pinasakay ito. Hindi lang daw niya ito natingnan sa salamin dahil nakafocus siya sa pagmamaneho. Pero dinig daw niya ang pagdaing nito. Yun daw pala, multo na lang ang sakay niya. Biniro ko pa siya nun. Ako kuya, ano sa palagay mo? Naku ma'am, huwag naman kayong magbiro ng ganyan. Sagot niya sa akin at panitingin pa niya sa salamin. Sinabi kong nagbibiro lang ako. Sabi niya, paminsan-minsan daw ay nadidinig pa rin niya yung pagdaing ng multo, lalo na kapag mag-isa lang daw siyang sakay ng taxi. Ang ginagawa na lang niya ay nilalakasan lang niya ang pagpapatugtog. Di, nagpalit na po kayo ng taxi nun? Tanong ko sa kanya. Umiling ito. Hindi na ma'am. Ito pa rin yun, sagot niya sa akin. Paeramdam ko nun, ako naman ang pinanlakihan ng ulo. Paano ba naman, inuupuan ko yung sinakyan nung multo ng dugo ang babae. Nagsitaasan ang mga balahibo ko nun. Hindi ko siya nakita, pero para bang ramdam ko ang presensya niya. Ako si Noel, dating OFW at single nung umalis. May nakilala akong babae dito sa Pilipinas. Pangalanan na lang natin siyang Sheena. Nakatira siya sa isang probinsya sa Visayas. Naging kami through chat. Bago pa man ako bumalik ng Pilipinas, binala ko talaga noon na dumiretso sa kanila pag uwi ko. Gustong gusto ko na kasi siyang makita. Pagkarating ko sa airport, sinabihan ako ni Sheena na mag-taxi na lang. Hindi daw niya ako masusundo dahil walang kasama sa bahay ang nanay niyang may sakit at wala rin daw magluluto ng pagkain namin. Basta sinabi lang niya sa akin yung address niya. Tinanong ko sa taxi kung alam ba niya yon. Alam niya raw pero hindi daw niya ako mahahatid doon mismo. Sa kanto lang daw at pwede na raw akong sumakay ng tricycle papasok sa lugar ni Sheena. Hindi na ako umangal noon. Hapon na ako dumating at hindi ko inakalang gagabihin ako sa daan. Hininto ako ng taxi sa sinabi nitong kanto pero wala akong nakitang mga tricycle na nakaparada doon. Kaya pinakausapan ko yung driver ng taxi na ihatid na lang ako kasi baka lalo akong gabihin kapag maghihintay pa ako ng tricycle. Panay tanggi niya sa akin noon. Inalok ko na siya ng mas malaking halaga basta maihatid lang ako sa mismong bahay ni Sheena. Sabi niya kahit rentahan ko pa daw ng mahalang taxi ay hindi daw siya papasok doon sa lugar na yon. Naging curious na ako noon boss sa sinasabi ng driver at kung bakit tanggi siya ng tanggi. Tinanong ko siya kung anong meron sa lugar ni Sheena at ganoon na lang ang pagtanggi niyang pumasok doon. Kung ako sa'yo boss, hindi na ako tutuloy. Hindi mo ba alam na lugar ng mga aswang ang pupuntahan mo? Seryosong sagot niya sa akin. Hindi ko pa noon gaanong na-absorb yung sinabi niya. Kaya inulit niya yung pupuntahan kong lugar ay kuta ng mga aswang. Nang mag-sink in na sa utak ko ay tinayuan ako ng balahibo. Nilukuban na rin ako ng takot noon kaya sinabihan ko na lang siyang rerentahan ko ang taxi pabalik ng airport. Kung totoo man ang sinasabi niya ay nailigtas niya ako. Buti na lang din at di ako tumuloy. Bumalik na lang ako noon ng Maynila at umuwi sa amin. Nagtanong-tanong pa ako noon sa mga kasamahan ko at kamag-anak kung may alam sila tungkol sa lugar na yon. At iisa lang ang sabi nila. Marami raw nakatirang aswang doon. Laking pasalamat ko at hindi ako nagpatuloy sa lugar ni Sheena. Hindi ko na rin siya kinausap noon. Nagbago na rin ako ng messenger at pangalan sa Facebook. Mahirap na, baka mamaya huntingin pa niya ako at dalin sa kanilang lugar.
Tawagin mo na lang akong Lani, Boss Bob, from Bacolod. First time ko nun mag-Manila na magkaroon ako ng masama at nakakatakot na karanasan. Hindi sa multo, aswang o ano pang elemento, kundi sa isang taxi driver na sabog yata dahil sa droga. Hindi ko alam noon kung bakit hinahayaan nila na mag-drive ng public transport na high. First time ko noon makaapak ng Manila. Ka-graduate ko lang ng high school at pinapunta ako ng tiyahin ko dun sa kanila para siya na ang magpaaral sa akin sa college. Hindi pa uso ang Roro noon. Negros Navigation ang sinakyan kong barko. Pinadalhan pa nga ako ng pamasahe para lang makapunta ng Manila. Dahil medyo masama ang panahon na magbiyahe ako, ay natagalan kami sa isang pier. Di ko alam kung saan yon. Basta, gabi na nang maarating ako ng pier. South or north yata yon. Sinabihan ako ng tiyahin ko na mag-taxi na raw ako para mas mabilis ako makarating. Ibigay ko lang daw ang address ko at ganun nga ang ginawa ko. Pagkakita ko pa lang sa driver no na huminto sa akin, ay di na mapakali ang itsura nito. Pangisi-ngisi at parang lasing kung magsalita. Kahit maraming tao noon ay parang wala namang pakialam sa isa't isa. Kaya no choice ako kundi sumakay na lang doon. Yung driver na rin yung nagbuhat ng dala kong bag at nilagay niya sa likurang upuan. Sinabihan niya ako na sa harap na lang sumakay. Hindi ako nakaimik noon. Parang sunod-sunuran nga lang ako. Hindi ko alam kung natakot ba ako noon o dahil sa wala pa akong kaalam-alam sa kalakaran sa Manila. Umupo ako sa harap at medyo umusog pa nga ako palapit sa pintuan ng sasakyan. Ang natatandaan ko ay may dinaanan kaming makitid o eskinita. Madilim at puro pader lang. Nang biglang maramdaman kong hinawakan niya yung hita ko. Agad kong tinapit yung kamay niya at tinanggal. Tinanong ko kung anong ginagawa niya. Baka raw natatakot ako. Kaya daw niya ako hinawakan para hindi ako matakot. Alam ko sa sarili ko na may mali siyang ginagawa. Pero wala akong maisip na dapat gawin noong mga oras na yon. Nang makalabas sa makitid na daan, ay dumaan kami sa maraming tao o palengke. Bigla niyang sinabi na sumama na muna ako sa kanila dahil may kukunin lang daw siya. Sabi ko na hindi pwede at gagabihin na talaga ako. Pero pinilit niya ako noon. Nakaramdam na ako ng takot, lalo na nang makita ko na may nilalabas siyang patalim. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko noon nang marahan kong buksan yung pinto ng sasakyan. Marahan din kasi yung patakbo niya dahil maraming taong tumadaan. Pagkabukas ko ng pinto ay tumalon na ako. Swerte lang talaga na hindi tumama yung ulo ko sa semento. Kahit hiyang-hiya ako noon ay mas nanaig yung takot ko doon sa driver. May tumulong sa akin at kinuwento ko yung ginawa ng driver na yon. Buti at may mga tanod noon at ilang pulis kaya agad na napahinto yung taxi niya. Nakulong yung taxi driver dahil sa reklamo ko. Nalaman ko na lang na marami pala ang nagpa-blatter o reklamo laban doon sa taxi driver na may winawalang hiya siya ng mga pasahero, lalo mga babae. Hindi raw mahuli-huli at papalit-palit kasi ito ng kumpanya at taxi. Kumalik pa rin sa akin ang swerte at kamutihan. Naihatid ako noon sa tiyahin ko ng ligtas. Pero naging lesson yun sa akin na maging mas maingat kapag nasa biyahe ako, lalo na sa pagsakay sa mga taxi na hindi pa pamilyar sa akin ang lugar. Ignorante pa kasi ako noon. Pero ngayon, natuto na ako na safety first talaga bago sumakay ng taxi. Kunin agad ang plate number at ID ng driver. Kailangan, bukod sa iyo na pasahero, ay may iba pang nakakaalam nito na kakilala mo. Hindi kasi natin alam kung sino ang mabubuti o masasamang driver. Buti na lang din at nauso na ngayon yung Grab car at Grab taxi para malaman mo agad kung sino yung susundo sa'yo. Hanggang dito na lang boss ang kwento ko. More power sa inyong channel.
Magandang araw sa inyo, Boss Bob. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa naging karanasan ko noon sa sinakyan kong taxi. Tawagin niyo na lang akong Marlon. Panggabi ang trabaho ko noon bilang isang call center agent. Sa Katipunan pa ako noon nakatira at sa Makati naman ang trabaho. Madalas akong mag-taxi noon dahil late na akong gumising. Nag-a-adjust pa kasi ang body clock. Mas sanay akong matulog sa gabi. Kaya nanibago talaga ako ng umaga o halos tanghali na ako kung matulog at gigising ng gabi. Parang nahirapan akong bumangon. Ang pasok ko noon ay alas 10, kaya alas 9 ay nakaalis na ako. Pero late pa rin madalas ang dating ko. Itong karanasan ko ay nangyari nang minsang umuwi ako ng madaling araw. Nagkaroon kasi noon ng emergency sa bahay ng lolo ko sa Bulacan. Kaya nag-taxi na ako noon mula office hanggang dun mismo sa lugar ni lolo. Sobrang antok na ako noon. Doon na ako nakaupo sa tabi ng driver para mas ramdam ko kapag hihinto ito. Naatulog nga ako dahil sobrang antok at nagising lang ako nang huminto siya para umihi. Mabait si Manong driver kaya nakampante ako. Gigisingin na lang daw niya ako kapag nasa bayan na kami ng Marilao. Medyo matagal-tagal pa noon ang biyahe nang bigla siyang napapreno. Panay ang busina niya. Nagising ako noon at nagtaka kung sino ang binubusinahan niya. Wala namang sasakyan sa unahan at lalong walang taong tumawid. Natahimik siya noon bigla at napansin kong pabulong-bulong. Narinig ko ding mahina itong napamura. Tinanong ko kung may problema ba. Wala naman daw at humingi siya ng pasensya. Napansin ko noon, boss, na panay ang tingin niya sa rear view mirror. Napalingon ako noon dahil baka kako may nakasunod sa aming sasakyan. Pero wala naman. Hindi na ako makatiis dahil parang balisa na si Manong. Pansin ko rin pinagpapawisan nito kahit nakabukas naman ang aircon. Kaya muli ko siyang tinanong kung may problema ba. Kung may sumusunod ba sa amin o may tinatakbuhan siya. Napailing lang siya noon at sumagot ng basta. Medyo binilisan din niya ang pagpapatakbo. Nang makadaan kami doon sa isang sementeryo ay napatigil siya bigla. Nagtaka ako noon. Sa isip ko ay baka may balak itong gawing masama sa akin kaya hinanda ko na ang sarili. Napahawak ako noon ng mahigpit sa bag ko. Magsasalita na sana ako noon na huwag niyang ituloy ang binabalak. Nang bigla niyang paandarin ang sasakyan. Huminga ito ng malalim, yung tipong parang nabunutan siya ng tinik. Muli siyang huminga ng malalim at kakamot-kamot sa ulong tumingin sa akin. Humingi ulit siya ng pasensya. Hindi daw niya masabi sa akin kung anong nangyayari dahil baka daw matakot ako. Paano daw kasi, nang huminto siya nung una, akala niya ay may nabangga siya. Pero nagtaka na lang daw siya kung bakit hindi ko nakita yung papatawid na babae. Tas maya-maya lang daw nun. Pagtingin niya sa rear view mirror ay may nakaupo na sa backseat. Kaya daw panay ang tingin niya sa salamin dahil hindi daw niya makita ang itsura ng pasaherong umangkas. Doon niya napagtanto na hindi yung tao kundi multo. Lalo daw siyang kinilabutan nang magtanong ako kung may nakasunod ba sa aming sasakyan. Hindi ko daw nakita yung angkas na pasahero kaya nagpasa siyang wag na munang sabihin sa akin dahil baka mataranta ako at ano pang mangyari sa amin. Sinabi din niya na totoo daw pala ang kwento na may umaangkas doong babae at bumababa ng sementeryo. Doon daw kasi ito nakalibing. Huli ko na talagang napagtanto nun na may kasama pala akong pasaherong multo sa taxi ni Manong. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin niyo na lang akong Arnel, dito lang sa Makati. Isa po ako sa mga listeners niyo since pandemic. Madalas pinapakinggan ko kayo kapag nakapila lang ako o naghihintay ng pasahero. Isa po kasi akong taxi driver. Kadalasan, madaling araw pa lang ay lumalabas na ako at gabing-gabi na rin ako kung umuwi. Sinisikap ko kasi mabuo yung boundary ko at meron din akong pambili ng pagkain kinabukasan para sa mag-iina ko. Halos 6 na taon na rin ako nagmamaneho ng taxi. At sa loob ng 6 na taon na yon,
Bihira lang talaga akong makaengkwentro ng mga pasaherong pasaway. Maingat din ako pagdating sa pagpili ng mga pasahero. Sinisiguro ko na matino at maayos na kausap ang mga nagiging pasahero ko. Kapag lasing ay matik na pass ako kahit na i-report pa nila ako. Lalo na yung mga lasing na maingay at nakikipagbangayan sa aming mga driver. Auto pass ako dyan. Meron naman akong sinasakay na lasing, yung tipong tahimik lang at natutulog sa biyahe. Akala ko nga ay sobrang ingat na ako, Sir Bob, pero hindi pa pala. Aminado ako na hindi talaga ako matatakutin at malakas ang loob. Kaya yung mga kwento na inaangkasan ng multo o ano ay wala sa akin yon. Mas takot ako sa tao, lalo na sa masamang taong lihim kang binabalakan ng masama. Kampante ako noon na yung isasakay ko ng mga oras na yon ay matitino. Mag-asawa sila na magiliw at maayos makipag-usap. Agad kami nagkasundo noon dahil hindi man lang sila umangal sa padagdag ko kahit may kalakihan. Rerentahan kasi nila ako at papagarahin na talaga ako ng mga oras na yon. Kararating lang daw nila ng lungsod at magpapahatid sila sa Cavite. Ayoko na sana magbiyahe noon dahil nga okay na rin yung boundary ko at may extra na rin akong kita. Isa pa, may kalayuan yon sa akin. Pero nangihinayang din ako sa ibabayad nila. Bali nasa 26 ako noong mga taon na yon at palagay ko ay nasa 40s naman yung mag-asawa. Taong 2019 pala to. Palagay ako noon na uuwi ako ng may malaking kita. Tahimik lang sila nung una kaya hindi rin ako nagsasalita. Pero pagkalabas namin ng Coastal Mall noon at madilim na sa parte na dinadaanan namin ay nagsimula nila akong kausapin. Tinanong nila yung tungkol sa buhay ko, sa pamilya at sa kinikita ko. Ako naman si tanga noon, kampanteng nagkwento na gagarahin na ako at may naipon na akong pamboundary. Naikwento ko pa na mabait yung amo ko dahil minsan kapag kailangan ko talaga ng pera ay hindi niya kinokolekta yung boundary ko. Tinanong pa nila ako kung magkano yung kinita ko nung gabing yon. Sumagot naman ako ng mahigit 5,000 dahil madaling araw pa lang ay nakapila na ako sa airport noon. Bale menos na doon yung gas at pangkain ko. Bigla silang natahimik. Maya-maya, nagsalita yung lalaki na ihinto ko raw muna sa tabi. Napatingin ako sa paligid noon. Wala gaanong kabahayan at madilim talaga. Medyo palayan na yata yon at talahiban. Akala ko, iihi lang yung lalaki. Pero ganoon na lang yung gulat ko at pagkabigla, natutukan ako nito ng kutsilyo sa liig. Sabay deklara ng hold up daw yon. Hindi na ako nakakibo dahil sa kutsilyo na atutok sa lalamunan ko. Ang tanging nagawa ko lang ay magdasal at umiyak dahil na rin sa katangahan ko, kahit na hindi ko naman talaga alam yung intensyon nila. Sising-sisi ako noon kung bakit natakam pa ako sa kikitain, gayong pauwi na sana ako at sapat na yung pera ko. Natangay nila yung kinita ko ng buong araw. Naiwan akong tulala at lumong-lumo. Gusto kong agawin yung perang pinaghirapan ko, pero mas pinili kong mabuhay. Kitang-kita ko yung mukha ng dalawang yon at doon ko lang napagtanto na may datingan silang alam mong halaang bituka. Ayoko naman sana mag-judge. Kahit yung babae, nginisihan lang ako. Kahit anong pagmamakaawa ko noon, nasanggulo pa yung binibilhan ng gatas at diaper, ay hindi sila nakaramdam ng awa sa akin. Hindi na raw nila problema yon. Yung takot, galit, inis, at panlulumo, naghalo-halo na. Lalo na nang sabihin ng babae na baka daw mamukaan ko sila at ipasuplong sa pulis. Inutusan pa niya yung kasama niyang lalaki na tapusin na ako. Grabing pagmamakaawa ang ginawa ko noon. Tanda kong naghalo na ngayong uhog at luha ko sa pag-iyak para lang kaawaan nila ako at huwag patayin. Mabuti na lang at sinabi doon ng lalaki na hayaan na ako at hindi naman daw magkukros ang landas namin. Sa katarantaduhan pa ng dalawa, nagpahatid pa sila sa kung saan at hindi ko na gaanong matandaan yon dahil wala na sa pagmamaneho yung isip ko. Mabuti na lang nun at hindi nila ako sinaktan ng pisikal. Sa isip ko na lang nun,
Pera lang yon at kikitain ko rin naman. Pero ang buhay ko ay iisa lang. Noon lang ako sobrang natakot sa tanang buhay ko. Hindi pala multo o aswang ang magbibigay sa akin ng matinding kilabot, kundi ang katulad nilang walang takot sa paggawa ng masama at halangang bituka. Nalaman ko sa balita noon na hindi lang pala silang dalawa ang may modus na ganon. Marami na silang nagkalat sa Kamaynilaan noong mga panahon na yon. At ang katulad ko daw na taxi driver ang numero 1 binibiktima nila. Sa ngayon, wala na akong masyadong nababalitaan na may ganong modus dahil nga halos na-grab na ngayon o kaya ay makikita mo sa app o sa phone mo yung profile nila pati yung destinasyon. May records na rin yon para madaling matuntun kung sakali mang gumawa sila ng kalokohan. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. Sana ay mapasama ito sa mga inanarate nyo. Wala nang mas nakakatakot pa sa mga taong halang ang kaluluwa. Hello po pala sa inyo Sir Bob at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Candy. First time ko nung maatungtong sa lungsod ng Maynila. Galing pa akong Visayas. Dun sa pinanggalingan ko, walang gaanong mga sasakyan tulad ng taxi. Kaya halos lahat sa akin noon ay bago. Pumasok po ako noon bilang isang kasambahay. Sinama lang ako ng kaibigan ng kapatid ko. Bili niya sa akin, kapag hindi ko pa daw kabisado ang lugar, ay mag-taxi na lang ako kahit na medyo may kamahalan. Ito po yung mga panahong hindi pa uso ang cellphone. Alam na daw kasi ng taxi drivers kung saan ako ihahatid, basta sabihin ko lang yung address. Hinatid niya ako doon mismo sa bahay ng mga amo ko sakay ng taxi. Pinag-aralan ko kung anong gagawin kapag naasakay na ako ng taxi. Dapat kunin ko daw yung plate number at hanggat maaari ay doon ako sa passenger seat umupo. Huwag ko rin daw kalimutang tingnan o basahin yung pangalan ng driver sa ID card nito. Mga ilang araw din bago ako pinayagang lumabas mag-isa ng amo ko. Kailangan ko daw muna kasing maging pamilyar sa lugar. Mag-taxi na daw ako at magpahatid sa address na binigay niya sa akin. May pinapahatid kasi ang amo ko noon sa kaibigan niya. Para yung mga invitation cards. Di pa nga kasi uso noon ng messenger, kaya personal talagang inaabot ang invitation. Sila naman daw naghatid ng iba, pero dahil may kailangan silang gawin ng araw na yon, ay ako ang napag-utusan. Basta wag ko daw iwawala yung address ng bahay nila, makakabalik daw ako ng ligtas. Nakatira sila sa isang subdivision at wala akong gaanong nakikitang may namamasadang tricycle, kaya napilitan talaga akong mag-taxi. Pero nang maarating na ako sa unang bahay na paghahatiran ko ng invitation, ay nag-tricycle na ako noon sa iba pang paghahatiran ko. Malapit lang naman daw doon ang bahay ng mga iba niyang kaibigan. Inabot na ako noon ng hapon dahil yung iba ay nasa ibang kalye pa o lugar sa Maynila. Medyo nahilo na rin ako noon dahil nalipasan na ako ng gutom. Nag-almusal lang kasi ako nung umalis. Nakaligtaan kong kumain ng tanghalian. Para makauwi noon ng may liwanag pa ay sumakay na ako ng taxi. Sinabi ko lang yung address dun sa bahay ng amo ko. Alam na daw niya yon, sabi ng driver. Sa tansya ko noon, wala pang isang oras ang binahe ko mula sa bahay ng mga amo ko papunta sa lugar na yon. Pero sa pagtataka ko noon sir, papadilim na ay nasa daan pa rin kami. Medyo kinutuban na ako ng masama. Bumigat yung paghinga ko at ang lakas ng kabog ng dibdib. Parang di na kasi mapakali yung driver. Napansin ko pang parang wala na kami sa Maynila. Hindi ko alam kung nasa na kami at nataranta na ako. Sa tuwing naaalala ko to ay di ko pa rin maiwasang hindi umiyak sa sobrang takot na naramdaman ko. Akala ko noon ay katapusan ko na. Huminto siya noon sa tabi ng daan. Madilim na at walang katao-tao. Hindi ko alam kung saan niya ako dinala. Ang nasa isip ko lang noon ay makalayo sa kanya. Paghinto ng sasakyan ay nagdeklara siyang hold up yon. Takot na ako. Pero mas natakot ako nang mismong sabihin nito ang pakay. Sinabi ko sa kanya na wala naman akong dalang malaking pera. Pamasahe lang ang dala ko.
May dala kasi ako nung malaking bag na pinaglagyan ko ng invitation cards. Akala niya siguro ay may wallet ako doon at yung sinaunang malaking Nokia cellphone na keypad at may antena. Wala pa akong cellphone noong mga panahon na yon dahil ginto pa ang presyo nun. Agad niyang hinatak yung bag na hawak ko. Binuhos niya sa upuan ng laman nun habang ang isa niyang kamay ay may hawak na kutsilyo at nakatutok sa akin. Lalo akong pinanindigan ng laman. First time ko kasing matutukan ng patalim. Nakakapanghina ng tuhod at grabe ang naramdaman kong takot. Akala ko ay papatayin na niya ako. Nang makita niyang wala siyang napala sa dala ko ay bigla niya akong tinulak. Hinagisin niya yung bag at mga laman nito sa labas ng taxi. Sumakay siya at mabilis sa pinatakbo yun. Iyak ako noon ng iyak dahil sobrang dilim na at nagkalat pa yung mga dala kong gamit at natirang invitation. Buti na lang at may dumaan noon na sasakyan. Tinulungan akong madala sa police station. Tinanong ako kung anong nangyari sa akin, kung nakita ko raw ba yung mukha na nung hold up sa akin, kung tanda ko raw yung boses. Doon lang ako parang nahimasmasan sir, kasi hindi ko matandaan yung itsura nito. Napapatingin naman ako noon sa salamin pero hindi ko man lang maaninag yung mukha nito. Hindi ko alam kung may maskara ba siya, may suot na face mask o ano. Parang biglang naging malabo sa memorya ko yung itsura at boses nito. Sa huli ay hinatid na lang ako ng patrolya pauwi. Nagtaka pa noon yung mga amo ko dahil ginabi ako. Sinabi ko na lang na naligaw ako at hinatid ng patrol. Sa totoo lang, ayoko na ulit maungkat yung nangyari sa akin noon. Para lang kasi akong tanga na walang matandaan kahit buhok man lang nung hold up sa akin. Di ko nga malaman kung tao ba yun o baka naman alien na. Ang importante na lang sa akin noon ay hindi ako nasaktan o napatay. Kaya mas nakakatakot pa rin talaga ang buhay kesa sa patay. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento at lagi tayong mag-iingat.